Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuring muli sa iyo sa gabing ito. Tunay na ikaw lamang ang aming pinararangalan sa aming kalagitnaan. For once again, Lord, we have experienced, O God, your presence in our midst. Sa pamamagitan po ng aming pananalangin, ay patuloy kami, Panginoong Diyos, na matutugunan sa lahat ng aming mga pangailangan. That's why we pray, Father God, that you will bless every one of us, Lord, sa pamamagitan din po ng iyong mga salita. Papagtibayin mo kami, Panginoong Diyos. Kaya mo, Ama, na lalo po kaming magkaroon ng isang pananampalatayang katulad ng pananampalataya ni Kristo. At ikaw lamang, O Diyos, ang aming madakila. Ikaw lamang ang aming mapapurihan. Ikaw lamang, O Diyos, ang lubos at tunay namin makilala sa pamamagitan ng katotohanan. Bless also those hands to give their offerings to you, Father God. At kaya mo, Ama, na patuloy silang hindi magkulang sa lahat ng kanilang mga pangailangan. At naniniwala kami na sa pamamagitan ito na ipapakita namin, Panginoong Diyos, ang pag-ibig namin sa iyo. At ipapakita namin ang pagtitiwala namin, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga bagay na magagawa mo para sa aming buhay. Purihin ka, Panginoong Diyos, tanggapin mo ang aming pagsamba at paglalahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. According to Thessalonica chapter 5:23, we have spirit, soul, and body. Mula doon sa Deuteronomy, Kabanatang 5, talata po ay 23. Tayo po'y nagtataglay ng kaluluwa, spirito. Okay, 1 Thessalonica chapter 5:23. Unang Thessalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, di ng kapayapaan, at ang iyong spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. This is God's will. God wants to save our spirit, soul, and body. At ito ang kalooban ng Diyos na maligtas po, hindi lamang ating spirito, kundi ang ating kaluluwa at katawan. This time again, I want to explain to you about faith. At mula ngayon, sa oras na ito, ay gusto kong iliwanagin muli sa inyo ang pananampalataya. Of course, first time, we need our own faith to be saved. Ang bawat po sa atin ay tunay na nangangailangan naman talaga ng ating sariling pananampalataya para maligtas. But our own faith, that is connect to our old man. Pero tandaan po natin na yung ating sariling pananampalataya ay patuloy pa rin may kaugnayan sa ating lumang pagkatao. That's why our own faith is some emotional, Kaya nga, some religious. Kaya nga po masasabi natin na yung ating sariling pananampalataya ay nagtataglay po ito ng tinatawag na emosyon o pagiging religyoso. That's why sometimes our own faith is good, but sometimes not good. Kaya nga kung mapapansin natin na minsan yung ating sariling pananampalataya ay nasa mabuting kalagayan at minsan naman ay hindi. Usually in the peaceful time, we feel I have good faith. Kaya nga po sa panahon na maaring tayo nakakaranas ng kapayapaan, nararanasan natin na maganda o mabuti yung ating pananampalataya. But when we meet difficulty, bad circumstance, we can see different faith, not true faith. Pero kapag nakakaranas na po tayo ng mga kabigatan o mga suliranin sa ating mga buhay, ay maaring napapansin natin na yung ating pananampalataya hindi bumubuti ang kalagayan. At that time, we worry about our problems. Kaya naman, naroon yung ating tunay na problema sa lahat ng ating mga suliranin. Also, our own faith is, my own faith all the time have interest our blessing and physical needs. At yung ating sariling pananampalataya ay laging nakasentro po doon sa ating mga sariling pangailangan o sa mga pangailangan sa ating pisikal. Like as Peter, Jesus said, tonight, you will all live from me. Katulad nga po ng buhay ni Apostol Pedro, ng ang ating Panginoong Jesus ay bago ipagkanulo, ay sinabihan niya ang kanyang mga alagad na sa gabing ito ay ako'y inyong iiwanan. Yeah, but Peter said, I'll never separate from you. I'll die with you, even in the test. Pero sumagot si Pedro sa ating Panginoong Jesus at hindi kita iiwan hanggang sa ako'y mamatay na kasama mo. It was true mind of the Peter.
Naniniwala naman po tayo talaga na yun talaga ang tunay na nasa kaisipan ni Pedro. But we are weak. We have a weak mind. That's why we cannot keep our promise. Pero katulad ni Pedro, ang bawat po sa atin ay tunay na mahina. Kaya naman hindi natin kayang tuparin ang lahat ng ating mga ipinapangako. That's why through his own faith, he denied Jesus Christ 3 times. Yan ang dahilan kung bakit sa pamagitan ng sariling pananampalataya ni Pedro ay itinatwa niya o tinatwa niya ang ating Panginoon 3 beses. Even though last time he judged Jesus Christ when he denied. At mapapasin nga po natin sa pangatlo po na pagtatwa ni Pedro ay may kahalo pang sumpa para sa ating Panginoong That's why we Jesucristo. can do that through our own faith, we cannot give up our life for Jesus Christ. Kaya nga po masasabi natin kung ang ating pananampalatayang sarili lang mga ating gagamitin ay hindi natin kayang isuko ang ating buong buhay para kay Kristo. All the time we said, I believe in Jesus, I trust Jesus Christ. Maari nga po na lagi natin sinasambit na tayo po'y nananalig kay Kristo at nagtitiwala kay Kristo. Ourself is centered, diba? Still, I am honor. Pero naniniwala tayo nang lagi pa rin nasa sentro ng ating pananampalatayang iyon ay ang ating sarili at tayo pa rin ang nagiging may-ari ng ating sariling That's why buhay. all the time we ask God, please bless me, help me, help me. Kaya naman ang laging sinasambit ng ating mga labi, pagpalain mo ko, Panginoon, at ipagkaloob mo ang lahat ng aking pangangailangan. That's why there's something problem, we angry to God. Yan ang dahilan kung bakit kapag nagkakaroon tayo ng suliranin, ay nagagalit tayo sa Diyos. Like as one father and one small child, like as walking on the road in the evening. Halimbawa nga po na may mag-ama na nagtatrabaho po sa kalye sa gabi. This child strongly holding father's hand and walking. At habang po nga sila ay naglalakad doon sa tabi ng daan ng gabi, ay hawak-hawak pa ng batang ito ang kamay ng kanyang tatay. It is our own faith, example of our own faith. Iyon po'y halimbawa ng tinatawag nating sariling pananampalataya. If there's some stone and fall down, this child release his hand from father's hand. At kapag meron pong bato na maaari siyang matisod, ay bumibitaw ang kamay nito sa kanyang tatay. Same when we meet difficulty, and circumcision, that's why many believers separate from Jesus Christ. At yan din ang ating nagiging karanasan na kapag ang isang tao po ay nakakaranas ng mga suliranin sa kanyang buhay, minsan tayo umihiwalay kay Kristo. Ephesians chapter 4, verse 5 and 6 said, we have one Lord, one faith, one baptism, and one God the Father. At mula doon sa Efeso, kabanatang 4, talatang 5 hanggang 6, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos na Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. You see now, we have all different faith. Brothers and sisters, all you have different faith. Bawat sa po sa atin ay mayroong iba't ibang taglay na pananampalataya. That's why some members come to church, but many members not come to church. Kaya nga po may mga membro na talagang sinasadyang dumalo sa iglesia at meron naman po hindi. But thanks God because faith of Jesus Christ only one faith because one Lord, one Jesus Christ. Pero nagpapasalamat tayo sapagkat isa lang mga pananampalatayang taglay ni Jesucristo sapagkat isa lamang ang pananampalataya at Panginoon. When deny ourselves, when our old man died on the cross, we can get faith of Jesus Christ. Pero alam natin na kapag naitanggi na natin ang ating mga sarili, doon pa lamang nating tatagliin ang pananampalatayang katulad ng kay Kristo. From that point, we have faith of Jesus Christ, one faith, one mind, one body. At kapag gano'n na po ang nangyari, doon pa lamang matutupad na mayroong isang pananampalataya, iisang katawan, at isang Panginoon. Now, in the church, we have not one mind, all different mind, many mind in the church. Sa ating iglesia ngayon na hindi po tayo nagkakaroon ng iisang kaisipan, alam ko bang iba't iba ang ating kaisipan. Because still they have own self, that's why they have no mind of Jesus Christ. Dahil taglay pa nila ang kanilang sariling pananampalataya at hindi pag-isip ni Kristo. Which means not yet become strong body of Christ. At maaaring nga po hindi pa sila ganap na katawan ni Kristo. All our members, our old men died
and Jesus Christ live in us, we can get one faith, one mind, one body of Christ. Pero ang lahat ng mga miyembro po ng ating iglesia ay tunay po na mamamatayang kasama ni Kristo, doon pa lamang matutupad sa atin ang isang katawan, isang pananampalataya, at isang kaisipan. If you want to get faith of Jesus Christ, you have to really understand our faith is not permanent, not stable faith. At kung gusto natin taglayin ang pananampalatayang katulad ng kay Kristo, kailangan nating aminin na yung ating mga pananampalataya hindi po panghabang panahon, kundi pansamantala lamang. Through our faith, we cannot keep our promise to Jesus Christ. Sapagkat ang ating sariling pananampalataya, hindi natin magagawang mangako sa ating Panginoong Jesucristo. That's why through our own faith, we have to understand we cannot really follow and serve Jesus Christ. Iyan ang dahilan kung bakit sa pamamagitan po ng ating sariling pananampalataya, ay hindi po tayo tunay na makapaglilingkod at makapananalig kay Kristo. Before I told you, just believe. Kaso, works. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ang kailangan lang natin gawin ay panaligan ng mga gawain ng Diyos. Even though we cannot understand, through our own faith, we cannot believe. But God is not man. He's Almighty God. He's keep His promise. Maari nga po na sa sarili nating kaisipan na hindi natin kayang itong unawain, pero kailangan po nating panaligan na kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay at tuparin ang lahat ng kanyang mga ipinangako. Just believe His words, His promise, the truth, not change, never change. At kailangan natin panaligan ng lahat ng kanyang mga ipinangako ay katotohanan at hindi kailanman nagbabago. Just believe God the Father's love. That's why He sent to us His Son, Jesus Christ, let Him die on the cross. Kaya kailangan natin panaligan ang pag-ibig ng ating Ama na kung saan ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay maligtas. Just believe Jesus Christ, Son of living God, and His death and nature from death. At kailangan natin panaligan na si Jesucristo ang tunay na anak ng Diyos, na siyang ating naging Kristo, at manalig tayo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. If there's something doubting mind through our own faith, because of devil, we can't deny. You can deny our own faith. At kung nararanasan na natin na minsan sa ating mga sariling pananampalataya ay nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan o pagdududa, pwede po natin itong labanan at mapagtagumpayan dahil tayo po ay tinutokso ng dyablo. Through our own head knowledge, we cannot understand He died from death. But we can believe because the Word, God's Son become man. Ang totoo po, ang sarili nating kaisipan, mahirap pong unawain at mahirap panaligan na si Kristo ay muling nabuhay. Pero kailangan po nating tanggapin na siya po ang tunay na Kristo na ipinadala sa atin. That's why we have to believe in God through faith of Jesus Christ. Kaya naman kailangan ng ating pananampalataya sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya ni Kristo. It is same like as father and child walking together at night. At that time, father strongly holding his own child's hand. Kaya nga maitutulad natin ito doon sa dalawang mag-ama na lumalakad sa daan sa gabi na kung saan yung kapit ng ama doon sa kanyang anak ay hindi binibitawan. At that time, if a child try something, there's problem and then like it's almost fall down, but father strongly holding child's hand and then move. Kaya kung maranasan man ng batang ito nung kanyang anak na matitisod siya at maaring mawala doon sa piling ng kanyang ama, tiyak na po yung amang iyon ay kahawakan siyang mabuti upang hindi siya mahiwalay. This evening, I checked Korean, old man's life. Sa gabing ito, sa araw na ito, naisiyasat ko yung magiging buhay ng mga matatandang Koreano. Because many old men in Korea, they are so poor. Sapagkat sa kasalukuyan, marami po ngayong naghihirap ng mga matatandang Koreano. Because almost Korean parents, there's so much spend money for their own child. At dahil nga po, marami po silang ginastos na mga gastusin para sa kanilang mga naging anak. For the education, and then for the wedding, and then after wedding, when they married, diba, helping their house. Maaring sa pag-aaral nila, maging sa kanilang pag-aasawa o pagpapakasal, at hanggang sa pagkatapos ng kasal upang sila'y matulungan sa kanilang pag-uumpisa. Also, their own child cannot help their parents because today
all the expenses of Korea is very expensive. At sa kasalukuyan na hindi na rin pinakaya ng mga anak na suportahan ng kanilang mga magulang sapagkat sobra pong napakataas ng mga bilihin para doon That's sa why Korea. tonight, when I check the Korean old men, 40 to 50% of Korean old men, they are so poor. Kaya nga po nang siyasatin ko ang nagiging buhay ngayon ng mga matatanda doon sa Korea, 40 hanggang 50% po ng mga naninirahang matanda sa Korea ay nasa mahirap na kalagayan. Especially over 75 years old, half, 50% of 75 years old, they are poor. Lalo na po yung mga nasa edad na 75 taon, halos 50% na sa kanila ay naghihirap. Of course, there's something pension from government, but it's not enough for their like food and their own expenses. Totoo naman po na itong mga matatandang ito ay tumatanggap po ng mga suporta na galing sa gobyerno pero hindi po sasapat para sa kanilang mga pangailangan. That's why many old men, they go out with like a tulak and then collect garbage. Kaya po, karamihan po ng mga matatanda doon sa Korea ay nagkakaroon po ng pagtutulak ng kariton at namumulat ng mga basura. Because 1 kilo of the paper box in the Korea, like I said, 1 kilo, 30-40 pesos. Sapagkat kung sila po'y mamumulot ng mga lalagyan na papel, yung sa mga fast food, 40 pesos po ang 1 kilo nun. That's why they can get money one day, like I said, 400, 600 pesos. Kaya kumikita po sila sa pamagitan ng pamumulot ng 400 hanggang 600 piso kada araw. But you know, Korea, just 1 meal, over 400 pesos. Pero alam niyo po ba na sa Korea, kung ikaw ay kakain, kahit ikaw ay mag-isa lamang, gagastos ka ng 400 sa isang kainan. Even though Korean believers, they are so worried about their old life. Kaya alam niyo po ba na kahit na mga mananampalataya na, ay natatakot po sa hinaharap nila sa pagtanda. Because they have no faith of Jesus Christ. Sapagkat hindi pa rin sila nagtataglay ng pananampalataya ni Kristo. Like I said, Lucas chapter 12, 20, 29. Okay, sabay-sabay. Lucas 12:28 hanggang 29. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo na sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay ginagatong sa kalan, gaano pa kaya kayo na di niya pararamtan? O kayong mga kakaunti ang pananampalataya. At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin at kung ano ang inyong iinumin. O huwag man kayong mapag-aalilangang pag-iisip. Not only Korean, but even though maybe some of our church members, they have the same problems. Naniniwala tayo na hindi lamang yung mga matanda sa Korea at maging yung ating mga membro, karamihan ng ating mga membro, ganyan din ang kaisipan. Still, they worry about their food and then clothing and then shelter, their physical needs. Maari nga po maraming kabalisahan at iniisip po kung anong kakainin, magi ang kanilang susutin o iinumin. That's why Jesus said, "Oh, you are little faith." At ang tawag sa kanila ng Panginoong Yesus ay maliit ang pananampalataya. We have to understand, through our own faith, time to time, we can meet this kind of levels faith. Kaya nga po masasabi natin na kung ang pagbabasihan natin ng ating mga sariling pananampalataya, maaring maranasan natin ang ganitong kalalagayan. But Jesus Christ, 100%, He believed in God's promise. Samantalang si Jesucristo ay 100% naniniwala sa pangako ng Ama. That's why He could die on the cross because God the Father promised Him, if you died on the cross for the sin, for the man, I let you from. Kaya naman kinaya niyang mamatay doon sa krus sapagkat naniniwala siya at pinanaligan niyang pangako ng Ama na kung ikaw ay mamamatay sa krus para sa kasalanan ng sanlibutan, ikaw ay aking muling bubuhay. But today, many Christians, we cannot do like a Jesus Christ. Pero naniniwala tayo, karamihan ng mga Kristyano ngayon na hindi magawa ang ginawa ni Jesucristo. Okay. Anyway, people, I told you, we can be saved even though through our own faith. At katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, ay maaari naman talaga tayong maligtas sa pamagitan ng ating sariling pananampalataya. Really, after we understand I am truly sinner and through dependence, we can be saved. Sapagkat kung maunawaan lang natin mabuti na tayo isang makasalanan at tunay na magkakaroon tayo ng tunay na pagsisisi, pwede po tayo maligtas. Like as Romans chapter 1 to 5,
says about salvation of our soul and spirit, diba? Our soul and spirit by faith. Mula doon sa Roma, Kabanatang 1 at hanggang Kabanatang 5, tinutukoy nito yung ating kaligtasan sa ating spirito at kaluluwa. Matthew, Mark, and Luke says about our salvation of our soul and spirit. At kung paano nga po sa Mateo, Marcos at Lucas, ay tinutukoy din po yung ating kaligtasan ng ating kaluluwa at spirito. By faith, diba? By faith, no need others. Just by faith, we can be saved from the sin. At ito'y sa pamagitan ng pananampalataya, maliligtas tayo sa ating mga kasalanan. If I told you, already when we really believe in Jesus Christ, His death and raised from death, already Jesus Christ live in us by the Holy Spirit. At kung paano sinabi ko na nga po sa inyo na kung tayo po'y mananalig na si Jesucristo'y muling binuhay sa mga patay sa pamagitan ng ating pananampalataya, ito'y ating mararanasan. Matthew chapter 22, Mateo 22, 11 hanggang 14. 11 hanggang 14. Datapat pagpasok ng hari upang tignan ng mga panauhin, at doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamta ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan?" At siya'y naumit. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, "Kapusin ninyo ang mga paa at kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang mga tinawag. Datapwat, kakaunti ang mga hinirang." Jesus explained to us, without wedding dress, we cannot into the God's kingdom. Ipinapaliwanag ng ating Panginoon sa mga talatang ito na kung hindi tayo nararamta ng damit kasala na hindi tayo marapat-dapat sa kanyang harian. Especially verse 14, poor men are called, but few are chosen. Kaya yan ang dahilan kung bakit sinabi niya rin sa 14, sapagat marami ang mga tinawag, datapwat, kakaunti ang mga hinirang. That's why in the church we have many members, but we don't know how many. They are all called. That's why they are come to Jesus Christ, but we don't know how many they will be chosen. Kung paano nga po sa ating iglesia, maaring marami tayong mga membro at sapagkat sila'y tinawag ng ating Panginoon, pero iilan kaya sa kanila ang hinirang? Romans chapter 8, verse 30. Roma 8:30. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Saying diba, God called many, but also will be justified, and then we have to be glorified. Sinabi dito na maraming itinalaga, pero meron din namang tinawag. At sa mga tinawag ay inaari din ganap. Today, many Christians in the world, but we don't know how many they are justified. Sa sanlibutan ngayon ay marami nga pong tinatawag na mananampalataya, pero iilan po kaya sa kanila ang tunay na naluluwalhati? If they have on religious mind, they are not justified. Kung ang taglay lamang po nila ay mga sariling pananampalataya, maaring hindi po sila ariing ganap. When they are really understand they are sinner, and then through water baptism, when they died with Jesus Christ, Jesus said, "You are justified." Sapagkat kung maunawaan lamang nilang mabuti na sila'y tunay na makasalanan at tunay na magsisisi sa harapan na taangkinin at pananaligan ang ating Panginoong Kristo, doon pa lamang sila ariin. It is our salvation of our soul and spirit. At naniniwala tayo, iyon po yung tinutukoy na kaligtasan ng ating kaluluwa at spirit. But dito, glorified, that is says about our resurrection. Pero dito, ibinanggit din yung luluwalhati. Kaya naman ito ay tumutukoy sa ating muling pagkabuhay. Not many, only few will be glorified, like as our body will be changed like the body of Christ. Ibig sabihin, kakaunti lamang sa atin talaga ang luluwalhatiin at matutulad kay Kristo na mayroong maluwalhating katawan. Again, I want to talk to you, Matthew, Mark, and Luke says about our salvation of our soul and spirit. Muli nga po, ay sinasabi ko po sa inyo na mula sa Mateo, Marcos at Lucas, ito po'y tumutukoy tungkol sa ating kaligtasan ng kaluluwa at spirito. That's why Jesus Christ all the time, He was with
sinners eat together and then spend times. Iyan ang dahilan kung bakit ang laging kasama ng ating Panginoong Hesus ng panahong iyon ay ang mga makasalanan, nakikisama at nakikikain siya roon. Yeah, Lucas chapter 5, 30 hanggang 32. Lucas 5:30 hanggang 32. At nangagbulong-bulungan ng mga Parseyo at ang kanilang mga skriba laban sa kanyang mga alagad na nangagsasabi, bakit kayo nagsisikain at nagsisinom, nakasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Yeah. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Jesus Christ came to us to call sinners. Sinabi rito na si Jesus ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan. That's why all the sinners now come to Jesus and then depend and then be saved. Yan ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga makasalanan ay lumapit sa ating Panginoong Hesus at sila po ay ililigtas. Romans chapter 3, 25 Roma 3:25 hanggang 28. hanggang 28 na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang may pakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga sa kasalanan na nagawa ng nadaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilala aking sinasabi na kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap na may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga, may pasasisiyan natin na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. We have saved by faith and grace of Jesus Christ. Na tayo pa ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa tulong ng biyaya ni Kristo. Yeah, that's why we cannot be boasting our salvation. Kaya naman hindi po natin pwedeng ipagmapuri ang ating mga kaligtasan. And then Romans chapter 5 verse 1 also same, but therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya naman sinabi doon sa Roma Kabanatang 5 talatang 1, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. And then also we have to nearly accept Jesus Christ living us by faith. At kailangan nating tagapin si Kristo at sa pamagitan ng ating pananampalataya ay naghahari sa atin si Kristo. Yeah. Galatians chapter 2 verse 16. Galatia 2:16. Bagaman naalaman na ang tao ay hindi naaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsasampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ay ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sino mang laman. Thanks God. Only by faith, but God asking to us faith. Ibig sabihin, tanging sa pananampalataya lamang at sa pananampalataya lamang ang kahilingan ng And Diyos then sa verse atin. 20, you have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives us. At pagdating doon sa 20, tayo dapat ay mapakong kasama ni Kristo sa krus at hindi na tayo ang mabubuhay, kundi si Kristo na ang mabubuhay sa atin. When our old man died on the cross with Jesus Christ, we can unite with the direction of the Jesus Christ. At kapag ang lumang pagkatao natin ay namatay, nakasama ni Kristo sa krus, tayo po ay kasama niyang mabubuhay na maguli. That's why through faith, by the faith, we can really accept Jesus Christ in our hearts. Kaya nga po sa pamagitan ng pananampalataya ay matataglayin natin si Kristo sa ating mga puso. It is our salvation. Iyan ang ating kaligtasan. Because already we give up our own life. We already accept life of Jesus Christ. Sapagkat isinuko na natin ang ating mga sariling buhay at ang tinataglay natin ngayon ay ang buhay ni Kristo. But resurrection is really different from
salvation of our spirit and soul. Pero tandaan po natin, ang muling pagkabuhay kakaiba doon sa kaligtasan ng ating kaluluwa at spirito. What is resurrection? This mortal body, this body after die, dead from death and get eternal life. At yung pong tinatawag na muling pagkabuhay, na itong ating may katawang hangganan ay muling mabubuhay sa walang hanggan. Because through the one man, the Adam, sin into the world, through the sin, the death came to us. Sa pamamagitan nga po ng taong si Adan ay pumasok ang kasalanan, at sa pamamagitan noon ay pumasok sa atin ang kamatayan. That's why all the men after came up from mother's womb, we are going to death, the tombs. Kaya naman ang lahat ng mga tao na nanggaling po sa sinapupunan ng kanilang mga ina ay paparoon sa tinatawag na kamatayan at libingan. All the men, time come, will die. That's why we worry about our death. At dahil nga po ang lahat ng mga tao ay mamamatay, kaya naman marami pong nagiging suliranin sa kanila ang kanilang kamatayan. If we have no death in our physical body, we are not worried about anything. Sapagkat kung wala naman talagang kamatayan ng ating mga pisikal na pangatawan, wala tayong dapat problemahin. Now, almost Korean stay in near Seoul, di ba? Seoul. Karamihan po ng mga Koreano po ay nakatira sa malapit sa Seoul. You know why? Because there are so many good hospitals. Bakit? Sapagkat doon nga po sa bayan ng Seoul ay napakaraming magagandang hospital. If there's something problem, physical problem, call 911, di ba? 911, all free in Korea. Kaya po kapag sila po ay nagkaroon ng problema sa kanilang mga pisikal, ay tatawag lamang sila doon sa 911 at magiging libre na po ang doktor. After call, within 5 minutes, already 911 car arrived in the house. At alam niyo po ba, na kapag tumawag ka doon sa 911, wala pang 5 minuto ay darating na sa iyo yung sasakyan ng 911. That's why even though there's something blood problem in the head, they are not dying because they can go to hospital and then surgery. Kaya kahit magkaroon ng problema sa pamumuo ng dugo sa utak, ay hindi po ito magiging problema sapagkat madali silang madala sa paggamutan. Yeah, you know, what is Philippine problem? In the evening, there's no doctor in the hospital. At iyan ang matinding problema sa atin sa Pilipinas sapagkat kapag ikaw ay nagkaroon ng problema sa gabi, walang doktor na naka-duty sa ospital. Like as before, one Chinese woman, there's something blood problem in the head, and then we went to hospital in the afternoon 5 o'clock. There's no doctor. Alam niyo po ba na yung natatandaan po natin yung China na nagkaroon ng problema na namuo ng dugo sa kanyang utak, noon pumunta po kami doon ng alas 5 ng hapon, wala pong doktor. And then even though I'm not doctor, I understand she needs some injection. Through the injection, she can recover. Kaya kahit hindi ako doktor, naniniwala ako na yung sa kalalagayan ng China na iyon ay nangangailangan siya ng injection para siya po ay muling mabuhay. Yeah, but in the Philippines, without doctor sign, they cannot give to patient any kind of injection. Pero ang problema nga sa Pilipinas, bago bigyan siya ng isang injection, kahit na po ito ay kinakailangan ng isang pasyente, kinakailangan pa rin ang pirma muna ng doktor. Last time when I was in Korea, I attend one my nephew funeral place with my brother. At nung ako'y sa Korea, ay nakadalo po ako ng isang libing ng aking pamangkin kasama ng aking kapatid. But suddenly, my elder brother drink some alcohol and then lost mind. Pero dahil nga po yung aking kapatid ay nakainom, bigla po siyang nawalan ng malay. Just like a sit down and then fall down, sleep. Just no more feeling. Ang nangyari lamang po sa kanya, napaupo siya at nawalan na siya ng malay. That's why I called 911, went to hospital. At tumawag po kami ng 911 at nadala kagad siya sa ospital. In the hospital, already they preparing, after 911 call, they preparing everything in the hospital. At alam niyo po ba na sa pagtawag pa lamang ng 911 ay naihanda na ng ospital kung anong kinakailangan ng aking kapatid. And then starting giving some injection. Kaya po pagdating na mismo ng aking kapatid sa ospital ay nilapatan na kagad siya ng gamot. Yeah, because my elder brother got tubo in the heart twice.
Sapagkat yung aking matandang kapatid, nakakatandang kapatid na yon ay 2 beses na naoperahan sa kanyang puso, bypass. That's why my elder brother, he didn't know with medicine, to take medicine, but that kind of medicine and alcohol, it is suddenly become very low pressure of the blood. At hindi po lingid sa kaalaman ng aking kapatid na yung iniinom niyang gamot ay contradict doon sa kanya pong pag-inom ng alak, at kapag siya po uminom ng alak, yung epekto po nung magiging gamot na yon, magiging low blood. Yeah, you know how much low blood? 68 to 40. 68 to 40. At alam niyo po ba, ang naging blood pressure po niya ay 68/40. Yeah, which means almost died, diba? Almost Parang died. mamamatay na po talaga, 50-50. Yeah, that's why put in the medicine and then Kaya ginawa po nila ay in-injection na Increase siya agad ng gamot at umangat yung kanyang dugo. that's why after 3 hours we went home. At pagkatapos po ng 3 oras, nakauwi na kami. That's why almost Korean, they want to stay in their Seoul, diba? Because they are really good hospitals. Yan ang dahilan kung bakit karamihan ng mga Koreano ay ninanais na makatira doon sa malapit sa Seoul dahil maraming ang pagamutan na mahusay. But province, there's no good hospital. That's why all the Koreans want to move to their Seoul. Kaya nga po sa mga probinsya, yung mga naninirahan sa probinsya doon sa Korea ay gusto nang lumipat na malapit sa Seoul. That's why even though my wife said when she become old, she want to stay in Seoul. Kaya kahit yung asawa ko ay kapag tumanda siya, sabi niya, gusto niya manirahan malapit sa Seoul. All same. Even though my elder sister also now almost 70 years old, but after how many years she want to stay in Seoul. At maging aking kapatid na babae na may edad na po mahigit 70, ay ninahangad po niya at ninanais na manirahan po na malapit sa Seoul. And nearly, even though Christian, we worry about our health. Ibig sabihin, kahit ang mga Kristiyano na tayo na ay nagkakaroon pa rin tayo ng problema para sa ating kalusugan. But how about if we have nearly hope to our direction, you are nearly waiting our direction. Pero naniniwala tayo na kung ang pag-asa natin ay nakatuon sa muling pagkabuhay, hihintayin at hihintayin natin yun. Maybe we really pray to God, please Jesus, please come, nearly come to me. At ang magiging panalangin natin ay dumating ka na, Panginoong Yesus. If we have hope of the direction, we will not worry about our tests. Kaya nga po kung tayo po ay maasa sa ating muling pagkabuhay, hindi natin katatakutan ng ating kamatayan. When our old man died, we can get faith of Jesus Christ. At kung ang ating lumang pagkatay mamamatay, matataglay na natin ang pananampalataya ni Kristo. At that time, you can really believe in the Bible and God, Jesus Christ. At pag iyon ang nangyari, mas madali po nating panaligan ang sinasabi ng Biblia at ang Diyos sa ating buhay. You see, all the time, we explain to you about our direction. But problem is, almost our members no mind about our direction. Kahit na po, lagi po namin na ipapaliwanag sa inyo ang tungkol sa muling pagkabuhay, pero hindi po masyadong nagiging interesado ang mga miyembro. On just, we have interest about our salvation, our soul and spirit. Sapagkat ang tunay na interesado lamang ang mga mananampalataya tungkol sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa at spirito. But it is not God's will, diba? What is God's will? Even though our simple body died and from death with Jesus Christ, it is God's will. Pero ang tunay na kalooban ng Diyos na itong ating makasalanang katawan, katapos ng kamatayan, ay muling mabuhay kasama ni Kristo. Yan ang kalooban ng Diyos. It is the direction of our body, get eternal life. At iyan yung sinasabi po na muling pagkabuhay ng ating katawan, natataglayin ang buhay na walang hanggan. Our soul and spirit will not die because it is spirit, but spirit. And then our soul belong to spirit. There's no death. Ang totoo po na yung ating kaluluwa at spirito ay hindi kailanman makakaranas ng kamatayan sapagkat ito ay spirito. Kaya naman ang kinakailangan nito ay maranasan yung spirito. But there's no eternal life in our physical body. Pero pagdating sa ating katawan ay wala pong tinatawag na buhay na walang hanggan. That's why God wants to give to us eternal life in our body. Iyan ang dahilan kung bakit hinahangad ng Diyos sa bigyan ng buhay na walang hanggan ng ating katawan. Apostle Pablo, even though this mortal body died, and then we can get eternal spiritual body. Kaya kahit na po mamatay yung ating mortal na katawan, ay bibigyan naman tayo ng spiritual na katawan But ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15, he said,
there's no same body, all different body of fish, bird, and animals, man. Pero pagdating sa unang Korinto, kabanatang 15, sinabi mismo ng Diyos na iba't iba ang katawan. Iba ang katawan ng isda, iba ang katawan ng hayop, iba ang katawan ng ibon at ng tao. Even though there's no same glory of our resurrection, all stars, moon, and sun, all different, like a different glory. At binanggit din doon na iba't ibang kalwalatian ang tataglayin po natin. Katulad ng kalwalatian at liwanag ng buwan, ibang liwanag ng araw, ibang liwanag ng bituin. Really, we need eternal life. We have to die from death. Tayo pong lahat ay nangangailangan ng buhay na walang hanggan at kailangan tayong mabuhay na maguli. That's why we have to deny our own self and follow Jesus Christ. Kaya naman kailangan nating itatwa ang ating lumang pagkatao at sumunod kay Kristo. Because our old man usually want to belong to our simple body. Sapagat ang ating lumang pagkatao ay lagi pong umaayon sa makasalanan nating katawan. This our simple body, this like as a devil spirit. That's why don't like follow to Jesus. At ang ating mga makasalanang katawan ay lagi nagtataglay ng masamang spirito ng diablo, kaya naman ayaw sumunod kay Kristo. We need eternal life in our body. Kaya nangangailangan tayo ng buhay na walang hanggan para sa ating katawan. Okay, if you want to get eternal life, please remind these verses. At kung nagnanais tayo ng buhay na walang hanggan, ay kailangan po natin ang mga bersikulong ito. John chapter 8, 30 hanggang 32. Juan 8:30 hanggang 32. Sumagot ang tao at sa kanila'y sinabi, narito nga ang kagilagilalas, na hindi ninyo nalalaman kung siya'y taga saan. At gayon man, pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman naming, John chapter 8, 32. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay nito, ay marami nagsampalataya sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. When our old man died, we can say the truth. At kung mamamatay yung ating lumang pagkatao, mananatili na tayo sa katotohanan. And then we can obey the truth. At pwede na tayong sumunod sa katotohanan. It is John chapter, book of the John, book of the John says about the truth. At ito yung mismo binabanggit ng aklat ng Juan tungkol sa katotohanan, buhay na walang hanggan. What is the message of the John? Love your God and love your neighbor as yourself. At ang mensaheng nakapaloob sa aklat ng Juan ay ang pag-ibig o pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Of course, also, even though for our resurrection of our body, we don't need any, like I said, works or deeds like as other religion. At naniniwala tayo na para po doon sa walang hanggang buhay ng ating katawan, ay hindi tayo nangangailangan ng anumang gawain para po magkaroon tayo nito. You know, the book of the James says about faith of the deeds, faith of deeds. Alam natin ang aklat ng Santiago ay tumutukoy doon sa tinatawag na pananampalatayang may kalakip na gawa. Like as chapter 2 verse 17. 2:17. Gayon din naman ang pananampalataya ng walang magawa ay patay sa kanyang sarili. You check James chapter 2. Now James chapter 2, Apostle James says about love. Pero alam niyo po ba na kapag titignan natin na siya sa ating mabuti ang Santiago kabanatang 2, ito po'y tumutukoy tungkol sa pag-ibig. Because if when you saw your brother there's something problem, like it's no food, but only you said to him, God bless you. My word is not true faith. At binabanggit dito na kapag ang kapatid mo ay lumapit sa iyo at nangangailangan, hindi sapat na sasabihin mo lamang sa kanyang pagpalain ka. Kailangan mong ibigay yung kanyang pangangailangan. This faith we did means love.
it is not only mind. We have to love brothers and sisters. At ito po yung tinatawag na pananampalatayang may kalakip na gawa na tumutukoy po sa pag-ibig na kailangan nating mahalin ang ating kapwa, ang ating mga kapatiran. When they see our brothers and sisters' problem, you can say, God bless you, God with you, like God bless you. You can say. Totoo nga po na kapag nakikita naman natin ang ating mga kapatiran na may mga suliranin, agad natin sinasabi sa kanilang naway pagpalain ka ng Diyos at ang Diyos nang bahala sa iyo. Yeah, James said, it is not through faith. There's no deeds. Pero sinabi mismo ni Santiago na hindi yan tunay na pananampalataya sapagkat walang gawa. If you really love your brothers and sisters, with your action, diba? With your action, with your mind, with your action, you love your brothers and sisters. Sapagkat kung mahal natin talaga ang ating mga kapatid, kailangan po tayong gumawa para sa kanila. Yeah. And then Romans chapter 8, verse 13. Roma 8:13. Okay, sabay-sabay tayo. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Yeah. We have to kill our physical mind by the Spirit. Kailangan natin patayin ang mga gawa ng laman sa pamagitan ng Espiritu. This Romans chapter 8 also says about the resurrection of the body, diba? The resurrection says about the resurrection. Maliwanag na yung kabanatang 8 ng Roma ay tumutukoy po doon sa muling pagkabuhay ng ating katawan. Yeah. Romans chapter 1 to 5 says about salvation of soul and spirit. Sa Roma, kabanatang 1 hanggang 5 ay tumutukoy naman doon sa kaligtasan ng ating kaluluwa at spirito. Yeah, but from Romans chapter 6 says about salvation of our sinful body. Pero pagdating doon sa Roma, kabanatang 6, ay makikita natin yung muling pagkabuhay ng ating katawang makasalanan. Because Romans chapter 6 and 7 says, Apostle Pablo said, I cannot do good because I saw sin dwelling me. Sapagkat binabanggit nga po ng Roma kabanatang 6 at kabanatang 7, na ninanais ko mang gumagawa ng mabuti, nagtataglay pa rin ng masama ang ating katawan. That's why Romans chapter 7, I have a true mind. Through our spiritual mind, I want to serve to God. But through our physical mind, I serve to sin. At mula doon sa kabanatang 7 ay nagsasabi siyang may dalawa akong kaisipan. Sa pamagitan ng kaisipang spirito ay naglalayon akong maglingkod sa Diyos. Ngunit sa pamagitan ng ating kaisipang laman ay nais kong gumawa ayon sa laman. All the men, you are same like Apostle Pablo. We have a true mind. At ang bawat sa po sa atin ay katulad ni Apostol Pablo, nagtataglay tayo ng dalawang kaisipan. That's why through our spiritual mind, we have to deny our physical mind. At sa pamagitan po ng ating kaisipang spiritual ay kailangan po nating tanggihan at labanan at papagtagumpayan ang gawain ng laman. Because for our resurrection. Para po sa ating muling pagkabuhay. Also, we need the wedding dress into the wedding ceremony by eternal life. At nangangailangan din tayo na tinatawag na damit pangkasalan para sa ating buhay. Revelation chapter 19 verse 8. Sabay-sabay tayo. Pahayag 8, 9. 8, 9 pa sa. Chapter 8. Chapter 19 verse 8. 19, 8. Sabay-sabay po. At sa kanya ay pinagkaloob na damta ng kanyang sarili ng mahalagang lino. Makintabang tunay sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. When our old men died, we can put on Jesus Christ. Ibig sabihin, kapag nawatay yung ating lumang pagkatao, pwede na nating idamit si Kristo. You know, in our old men, in ourselves, there's no good. There's no righteousness. Sa ating lumang pagkatao, sa ating sarili, wala naman po talagang katwiran o mabuti na taglay. Only when Jesus Christ lives in us, it is God's righteousness. We become God's righteousness. We can do good. Matakamtan lang natin ang katwiran ng Diyos at makakagawa tayo ng mabuti kung taglay natin si Kristo. God created us as His image. Tayo pinilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. From first time, He created us as His house. He wants to stay in us. Sa umpisa pa lamang, ginawa niya na tayong kanyang tahanan upang manirahan sa atin. But when our old men deny our old men ourselves, Jesus Christ really can live in us. At mananahan lamang sa atin ng lubos ang ating Panginoon kung matatanggihan natin ang ating mga lumang pagkatao. From that point, through Jesus Christ who live in us,
we can do righteousness. At mula roon, sa pamamagitan ni Kristo, ay magaganap natin ang katwiran ng Diyos. It is same. When our old man died, we can really put on Jesus Christ. At ganun din naman, kung mamamatay ang ating lumang pagkatao, ay maisusot na natin si Kristo. Also, Hebrew chapter 3 and 9 says about into the rest, into the rest. Sabbath. Hebreo, kabanatang 3 at kabanatang 9 ay tumutungkol po sa pagpasok doon sa tinatawag na kapahingahan o sabat. Yeah. They said, if you are not believe and obey the truth, cannot into the eternal life. At kung hindi tayo tunay na mananalig, ay hindi tayo makapasok sa buhay na walang hanggan. Yeah, because there's a life of God in the Word of God. Sapagkat ang buhay ng Diyos ay nasa salita na. Yeah. Yes, that's why we have to try. We have to really try to obey to God's commandments. Kaya naman kailangan natin sumunod sa mga utos ng Diyos. Okay, like this, what's the Word of God? Is God's commandments or our spiritual food? Ang salita ba ng Diyos ay utos ng Diyos o ating spiritual na pagkain? To the religious men, religious believers, that is God's commandments. Sa mga reliyosong tao, ang tawag doon ay utos ng Diyos. Yeah, but through God's children, to us, it is our food, spiritual food. Pero pagdating sa mga anak ng Diyos, itinuturing nila ang salita ng Diyos bilang spiritual na pagkain. It is body of Christ and blood of Jesus Christ. Sapagkat iyon ang tinatawag na katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. That's why automatically, when our old man die, we can follow or way to eat. It's same device. It is true means we want to eat every day Word of God, the truth. Kaya naman kung mamamatay ang ating lumang pagkatao, doon lamang tayo lubos na makakasunod kay Kristo na para masasabi natin, lagi natin kinakain at iniinom ang kanyang mga What's the meaning of the spiritual food? What? Ano po ibig sabihin ng spiritual na pagkain? Just we really operate of the God's commandments and by the commandments we move, we follow. Dahil ba sa takot natin sa kanyang mga utos, doon lamang tayo susunod? Food means when we hearing and reading Word of God from that time, from our faith of our faith, we say Amen. Really, Amen. Amen. Pag sinabing pagkain, kapag ito po'y tinanggap ng bawat sa sa atin sa pamagitan ng ating sariling pananampalataya, makakasagot po tayo ng Amen. If the Bible said, Jesus Christ, yes, Amen. Kaya kapag sinabi po ng Biblia na si Jesus ay ang Kristo, makakapagsalita tayo ng What's the Amen. meaning of the Amen? Truly, it's true, truly. Pag ang ibig sabihin po ng Amen, totoo nga po. Tayo po ay pumapayag na ito'y totoo. Really, I understand and I agree. Jesus is Christ. Jesus Christ. Na ako'y naniniwala at tinatanggap ko na si Jesus ang Kristo. When you hearing message of the pastor said Jesus Christ, Amen, Amen. It's spiritual food. At kapag tayo po ay nakakarinig ng mga mensaheng ibinibigay ng mga pastor na sinabing si Jesus ang Kristo, magsasabi tayo ng Amen. Itinuturing natin itong pagkain. When you're reading the Bible, you can say, when you deny your own self and when you have faith of Jesus Christ, you can say, yes, Amen. At yan din ang ating mga nagiging nararanasan kapag tayo nagbabasa ng Biblia, na kapag nakita natin na yung salita ng Diyos o narinig ang salita ng Diyos, tayo po ay magsasabi ng Amen. That's why to the God's children, the Word of God is not commandments, it is spiritual. Kaya nga po para sa mga anak ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi po utos, kundi spiritual na pagkain. Word of God is spiritual food, body of Christ, and blood of Jesus, eternal life. Ang salita ng Diyos ay spiritual na pagkain, katawan ni Kristo at dugo ni Kristo at buhay na walang hanggan. That's why if we abide in the truth, we really believe. You say Amen and then follow. At kung mananatili po tayo doon sa katotohanan, tayo po ay aayon doon at mananalig doon. Matthew chapter 7, 19-20. Mateo 7. Now I will explain to you about the direction of our simple body. 19:20. Ito po ay
kaligtasan ng ating katawan. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihagis sa apoy. Kaya't ang kanilang mga bunga ay makakakilala ninyo sila. We need fruit of the Holy Spirit as righteousness. Kailangan natin ng bunga ng banal na Espiritu Santo, ang katwiran ng Diyos. We cannot bear fruit by our own self. Hindi po natin kayang mamunga sa ating sarili lamang. That's why Jesus said, I am the great tree, you are branches. When you are connected to me, you can bear fruits. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Jesus, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Hindi kayo makapamunga kung kayo'y hiwalay sa akin. Please, you understand, we cannot bear any fruits. Tandaan po natin, hindi tayo pwedeng mamunga sa sarili lamang natin. Only through the Jesus Christ who stay in us by the Holy Spirit, we can bear fruit. At ang bunga na iyon ay tatamuhin lang ng Bawal sa atin sa pamagitan ni Kristo na nanahan sa atin. No fruit cannot join to the direction. At kung wala the direction of life. At kung wala tayong bunga, hindi tayo makasama doon sa muling pagkabuhay. Revelation chapter 2 verse 7. Pahayag 2:7. Ang mga may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Chapter 3 verse 5. 3:5. Ang magtagumpay ay daramtam gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin ng anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Chapter 3 verse 21. 3:21. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay, umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. We have to overcome the evil one, the devil, Satan. Kailangan natin mapagtagumpayan ang masama, ang diablo, si Satanas. In the world, this whole world belongs to Satan. That's why we have to overcome the world. At alam natin ang sanlibutan ay nasa pag-aari ni Satanas at kailangan natin mapagtagumpayan ang sanlibutan. Also, this devil spirit live in our body. That's why we have to overcome our physical mind. At ang spirito ng diablo ay nasa ating makasalan ng katawan. Kaya naman kailangan natin mapagtagumpayan ang ating makasalan ng katawan. And then get eternal life. At tayo po'y magtataglay ng buhay na walang hanggan. That's why please do not thinking about only salvation of spirit and soul. Kaya ngayon, hindi lamang natin isipin ang kaligtasan ng ating kaluluwa at spirito. We need eternal life. We have to engage from this, get eternal life. Kailangan natin ng buhay na walang hanggan at kailangan nating maranasan ang muling pagkabuhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's why we have to really overcome. Kailangan natin maging matagumpay. And then we need fruits. At kailangan natin magbunga. We need wedding dress. Kailangan din natin ang damit pangkasalan. We have to really believe and obey the truth. At kailangan nating manalig at sumunod sa katotohanan. We have to kill this physical mind. At kailangan nating patayin ang ating mga makalamang kaisipan. We have to abide in the truth and love brothers and sisters. At kailangan natin manatili sa katotohanan at mahalin ang ating mga kapatid. Let's shout 3 times, "Oh my soul, overcome," and all together let's pray. O my soul, overcome, at tayo po'y mananalangin. O my soul, overcome. O my soul, overcome. And O my soul, overcome. Ama namin Diyos, huminga po ng kami po ay naririto na nagpapasalamat Panginoon sapagkat nililiwanag po at mabuti sa amin ang iyong mga salita. Hindi lamang Panginoon God, natataglayin namin ang kaligtasan ng aming kaluluwa, Espiritu, pero tatataglayin po namin ang kaligtasan ng aming katawan upang patuloy kami makaranas na pag-aari kasama mo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya naman hayaan mo, Ama, na lagi naming taglayin ang pananampalataya ni Kristo sa aming mga buhay sa pamamagitan po ng espiritual na pagkain na aming tatanggapin at tataglayin sa bawat araw. Huwag mong hahayaan, Panginoong Diyos, na patuloy naming tanggihan ang mga pagkain espiritual na ito na siyang kinakailangan ng aming mga pananampalataya upang taglayin si Kristo at paghariin si Kristo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ingatan mo kami lagi, Panginoong God, at huwag mong hahayaan, Panginoong Diyos, na manangan kami sa aming mga sariling pananampalataya. Huwag mong hayaang magbago ang aming pananaw. Hayaan mo
Ama, na lagi naming panaligan ang lahat ng mga sinasabi ng iyong mga salita. Lagi naming panaligan ang lahat ng mga nilalayon mo sa iyong mga salita. At sa pamamagitan po nito'y tumibay kami, tumatag kami, ma-overcome namin ang salimutan, ma-overcome namin ang diablo, ma-overcome namin ang masama, ma-overcome namin ang mga makasalanang katawan namin, Panginoong Diyos, at patuloy na manangan sa iyong katlooban. At ikaw lamang, O Diyos, ang tunay naming panaligan, at ikaw lamang itaas at papurihan namin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang katagumpayan. Inaasahan namin, Panginoong Diyos, ang malayang pagkilos at pangunguna mo sa amin. Sa iyo lamang namin inahabilin ang aming mga buhay na ito, Panginoong Diyos. Lagi mong buksan ang aming mga puso para sa mga spiritual na pagkain, upang sa ganon ang katawan at tugo mo ay manatili sa amin, upang maghari si Kristo sa buhay ng bawat po sa amin. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ang katagumpayan. Inaasahan namin, Panginoong Diyos, ang malayang pagkilos at paggalaw mo sa buhay ng bawat po sa amin. Inaangkin namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day.